Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. So eto na nga, isinampa na po ang ikatlong impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Ayan po sa litrato si Representative Leila de Lima. At ito po yung mga grupo na na nag-file po ng ikatlong impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Grabe kapal ng papel Kapag makapal ang papel, ibig sabihin marami pong reklamo. At sigurado yan ay pinag-aralang mabuti para hindi na naman mabasura. Sabi nga dito, paldo kumita ng bond paper ngayon maganda magnegosyo ng bond paper sa Malacanang. Ayan yung comment ng mga didilis. Anong gagawin nyo dyan sa nakatambak na papel? Sa dami niyan. Kahit isang buwan kayo magbasa, di mauubos. Basta kami taga Davao. Di taga Davao kayo. Wala namang nagreklamong taga Davao kayo Sumuporta kayo kay Sara Duterte. Wala namang pong problema yan. Malaya po ang lahat na sumuporta kung kanino nila gusto. Kaya kung sila sumusuporta laban sa impeachment ni Sara Duterte, galang nyo na lang. Kasi kayo, ginagalang kayo. Sumusuporta kayo sa kay Mary Grace Piatos. So di bahala kayo, wala namang pumipigil sa inyo. Kaya yung sumusuporta sa impeachment complaint dahil nga sa mga katiwalian, di umano, na nilalaman dyan sa kanilang complaint, igalangin din ninyo. Ganun lang po yun. Respect each other's opinion. Di ba? Ang problema kasi sa mga DDS, ayaw nilang sinisita sila. Gusto nila, sila lang yung maninita. Pero sila, ayaw nilang sisitahin sila. Kasi madali silang umiyak Mga iyakin po kasi talaga yung mga DDS na yan. So, kung taga Davao ka, wala namang problema yan. Hindi niya ka lang sa Davao. Wala naman sinasabing lumayas ka sa Davao, pumunta ka sa Maynila. Hindi. Bahala ka kung diyan ka sa Davao. Pero wag mong pakialaman yung mga taga-ibang lugar at iba ang paniniwala na salungat sa paniniwala mo. Ganun lang yun. Dapat galangan lang po tayo. Respetuhan lang. Kaya kayo mga DDS, hindi kayo nire-respeto kasi hindi kayo marunong rumispeto Mga bastos kayo Ito, pakinggan natin itong pahayag ng mga nag-file ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte. The Sandigan Bayan ordered the imprisonment of a public school principal for 5,000 pesos. Okay, grabe. Grabe ito mga kababayan na sabi ni attorney. Merong isang principal na pinakulong ng Sandigan Bayan dahil po sa halagang 5,000 piso. 11 years, ilang years ata nakulong mga kababayan Principal, dahil sa 5,000 piso. Kaya, hetong si Sara Duterte, sabi dito, hindi nila pwedeng palagpasin. Dahil questionable ang ginawa niyang paggastos sa 612.5 million confidential funds. Ayon kay attorney, kung yung 5,000 piso na nakurap ng isang principal, naging dahilan para siya makulong. Di mas lalo na dapat yung 612.5 million pesos na hindi niya maipaliwanag. Sabi nga, hindi niya ilalabas si Mary Grace Piatos Kasi tanong ng taong bayan, sino ba to si Mary Grace Piatos? The school principal is ordered to be imprisoned for 11 years. Grabe, 11 years? 11 years dahil sa halagang 5,000 piso. It happened a week after the impeachment last week. And this is the second time that the third set of complainants, the group is filing an impeachment complaint against the Vice President. On what grounds? We are invoking the grounds of culpable violation of the Constitution, betrayal of public trusts, slander, malversation, graft and corruption, bribery,
and other high crimes Dami. to the tune of 612,500,000 pesos. I repeat, it is contained in the complaint that the Vice President has amassed at least 612 million pesos, 612,500,000 pesos. And so I ask, if on one hand, we can send to jail a public school principal for pocketing 5,000 pesos for 11 years of imprisonment. That is on one hand. Can we give a free pass to the Vice President for stealing not one, not two, but 612,500,000 pesos? Do we give the Vice President a free pass just because she has a famous family? How do we talk to our kids? We can send somebody for pocketing 5,000 pesos to jail for 11 years. And then the Vice President goes scot-free just because she has famous family. Di Sandigan Bayan, So yan mga kababayan. So ikinumpara lang ni Atty. Kung kaya ng Sandigan Bayan na makapagpakulong ng isang principal na nambulsa ng halagang 5,000 piso, na ipakulong ng 11 taon, sigurado naman dapat kayanin din na managot o pagpanagutin itong ating Vice Presidente na di umano'y nambulsa ng 612.5 million pesos na lubhang sobrang mas malaki sa 5,000 piso. Kaya, ayan mga kababayan, yan po yung kanilang ipinaglalaban. Sana hindi lang sa maliit na tao ibinibigay ang hustisya. Hindi dapat sa mga big time na mga na-corrupt na mga opisyal ng ating bansa, dapat pinapagpanagot din. Diba? So yan mga kababayan, 3 impeachment complaint na ang nag-aabang kay Sara Duterte. At abangan natin yung proseso. Kasi dadaan po yan sa Committee on Justice House of Representatives. At dito naman sa House of Representatives mga kababayan, nagkaroon sila ng press conference kasi po tinuldukan na nila ang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. So, nagbotohan na po at inaprubahan na po ang resolusyon ng pagbabasura ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pakinggan po natin ito nga nangyari po sa House of Representatives. Good morning, everyone. We just concluded the meeting of the House Committee on Justice earlier, during which meeting we moved to approve the committee report, wherein the deliberations held last week regarding the impeachment complaints against the president were detailed, as well as the accompanying resolution. And after our approval of the motion, we will now forward the report and the accompanying resolution to the House plenary. There was a little debate earlier because some of those who did not want to vote on the motion, or those who raised their objections to the motion, said that there were some details left out in the committee report. But we believe that first, the committee report cannot detail every single thing tackled during the committee deliberations. And more importantly, we cannot anymore deliberate on the matters which we tackled last week, especially since we had already voted on the
sufficiency of form and the insufficiency of substance of both complaints. Madam Chair? That's for the opening statement. In layman lang po, para lang po sa mga kababayan natin, ano po yung kahalagahan nung nangyari kanina na proseso dito sa impeachment proceedings laban sa Pangulo? Ito pong pag-aproba ng committee report kasamang accompanying resolution ang nagbigay ng tuldok sa proceedings na ginanap dito sa Justice Committee, no? Doon sa committee report, pinagtibay po yung pinagbotohan last February 4, insufficiency in substance of both the De Jesus complaint and the Masa et al. Complaint. And in consideration of this position in the committee report, pinagbotohan na rin po on the same vote, yung accompanying resolution which incorporates the dismissal of the impeachment complaint, no? So in other words, dahil nanindigan ng Justice Committee na hindi sufficient in substance, ang De Jesus at Masa et al. Complaint ay pinagtibay na din na i-dismiss itong dalawang impeachment complaint na ito laban sa ating Pangulo. Nevertheless, both the impeachment complaint and its accompanying resolution are subject to the approval or disapproval of the plenary once it is included in the order of business, no? So right now, we are completing the signatures because it's quite a huge number in the Justice Committee who voted in favor of the approval of the committee report and its accompanying resolution, no? Once makompleto ang signatures ng mga members ng Justice Committee bumoto in favor of the approval, ito po ay aming ifo-forward na sa plenaryo and we will be waiting as to when the same will be included in the order of business upang mapagtalakayan naman po doon sa plenaryo. Para po ito'y ma-approve or ma-disapprove, the requirement is at least 1/3 vote of all the members of the House of Representatives. Do we expect the transmittal to the House plenary within the day po? We will definitely transmit today. But as to when the same will be included in the order of business, it will depend on the Committee on Rules. Still consider po yung partial voting ni Representative De Lima. Hindi po nag-exist yung partial voting eh. So, ibig sabihin, either you vote for the committee report itself or you don't vote for it. No? So, a partial vote is basically considered a no vote. Follow-up lang po. For example, i-aprobahan din ng plenaryo yung committee report ninyo at tuluyan na pong mabasura itong impeachment complaint against the President. Ano po yung epekto nito, for example, dun sa one-year ban? Kailan po ito magiging, kailan pwede ulit mag-file ng impeachment complaint against the President? Nothing has changed with the Francisco ruling. Doon sa Francisco ruling and even in the decision of the Supreme Court, no? Maliwanag pa rin that initiation is completed when you refer it to the Justice Committee, no? So kung kailan na-refer ito sa Justice Committee, I believe that that reckons the running of the one-year prohibition period. So, kumbaga po, January 26. Yes, if it is January 26, when these two impeachment complaints were referred to the Justice Committee, maglalaps ito January 26 of 2027, which means January 27 of 2027, wala nang existing na one-year prohibition period. In terms naman po sa impeachment complaint kay VP Sara, hanggang kailan po tayo mag-receive ng mga complaints? For as long as wala pa pong nare-refer sa Justice Committee, hindi pa po na-trigger ang one-year bar rule. So, the House is actually in a position to receive subsequent complaints. Let us remember that the initiation process is completed when the complaint
is referred to the Justice Committee. No? Right now, the 2 complaints is with the Office of the Speaker. As far as I know, kahit ma-refer pa to sa, ma-include pa sa order of business ng plenary, for as long as wala pang nare-refer sa Justice Committee, there is no initiation yet, and there is no 1-year prohibition yet. Baka lang po may pagbabago from last Friday. Pinarinig na po ba kayong efforts to go for the one-third for the fast-track route when it comes to the VP impeachment? Wala pa po kami naririnig for the fast track. Thank you very much. Good morning. Okay, so yan mga kababayan, malinaw naman malinaw. Yung pinag-usapan dyan sa press con. Basta ang impeachment complaint kay Pangulong Bongbong Marcos, nabasura na. Okay, so pwede kayong mag-file uli. Better luck next time. Kay Pangulong Bongbong Marcos. Yung kay Sara Duterte naman, aantayin lang ng Committee on Justice na maibigay sa kanila. At kung ano rin ang proseso na pinagdaanan ng impeachment complaint ni Pangulong Bongbong Marcos, ganun din ang proseso ng gagawin ng Committee on Justice. So, patas po yan sila. At kapag nakitang sufficient in form at sufficient in substance, di magkakaroon ng impeachment trial. Diba? Ganun lang naman po yan sabi nito, ito, bilang pagtatapos. Sabi nito ni Kamanggagawa Party List representative. Ito dati, gusto ko to sino ba to? Si Eli San Fernando. Vlogger to dati, vlogger to na talagang tumutulong siya sa mga manggagawa. Kaya nga Kamanggagawa Party List Okay naman to sana kaso etong lately, naging DDS na. Nag-iba na yung parang kasi 'di ba kung kamanggagawa ang priority mo, dapat manggagawa priority mo, Kamanggagawa Party List Kasi baka naman ginamit mo lang ang mga manggagawa para makapwesto ka at susuporta ka sa mga Duterte. Pangit Bilib ako dati dito, okay naman to pero naging didilis Naging didilis, sabi niya ang impeachment trial daw ni Sara Duterte considered dead on arrival kasi raw hindi raw magkakaroon ng 1/3 na boto. Sabi ni Eli San Fernando. Parang niloloko tayo na ito Sigurado ka sa pinagsasabay mo, Eli San Fernando? Totoo ba yung sinasabi mo? Alam niyo, nagpapalakas lang ng loob to. Kasi DDS na nga siya DDS na siya. Parang troll na rin to Troll ng mga Duterte na nagpapakalat na rin ng fake news, mga kababayan. Parang fake news na rin ang dating nito Sabi niya, sa kanyang pahayag, eksklusibong inamin ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando ang tunay na realidad ng politika at ang kanyang pananaw ukol sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Anya, hindi niya inaasahang uusad ng reklamo sa plenaryo ng Kamara dahil sa kakulangan ng malinaw at sapat na suporta mula sa mga mambabatas. Dagdag pa niya, malabong makakuha ng kinakailangang 1/3 na boto ang mga miyembro ng House of Representatives upang umusad ang proseso. Para kay San Fernando, malinaw na sa kasalukuyang sitwasyon ng Kamara, mukhang tagilid na ang mga kongresista sa usapin ng pagpapatalsik kay VP Sara. Sabi niya lang yan. Natandaan mo ba yung boto kay Barsaga na halos lahat bumoto na suspendin si Kiko Barsaga? Ikaw lang hindi bumoto, isa kayo mga Duterte. Kayo mga DDS hindi bumoto. Pero halos lahat ng miyembro ng House of Representatives ay bumoto. Hindi. Parang malabo yung sinasabi nito ni San Fernando ba to? Ni Eli San Fernando na dati okay sana to Sana Brad, yung priority mo yung manggagawa, hindi mga Duterte. Kasi parang ngayon, sabi nga dito, nambi-brainwash ka lang Wait and see na lang. Diba? So yan mga kababayan. Eto nga si San Fernando. Naging DDS na.
Sana, boss, yung manggagawa unahin mo. Kasi kaya ka nandyan sa pwesto mo dahil sa mga manggagawa. Ngayon, ginagamit mo na ngayon yung position mo para suporta ng mga Duterte. Dapat priority mo manggagawa. Sumuporta ka sa gobyerno para yung mga kailangan mo, na tulong mo para sa manggagawa ay maibigay sa'yo. Hindi naman mabibigay ng mga Duterte ang pangangailangan ng manggagawa eh. Gusto nga nila sirain ang gobyerno eh. Palitan ang namumuno sa gobyerno. Ang gusto nila gulo eh. Tapos dyan ka susuporta. Paano na nga lang yung mga gusto mong mangyari sa mga manggagawa? Sumusuporta ka doon sa nanggugulo sa gobyerno. Dapat ikaw, sumuporta ka sa gobyerno. Kasi ayun na makakatulong sa'yo sa mga manggagawa, hindi ang mga Duterte. Na walang ginawa kundi manira. Diba? Eli, San Fernando. Wala dati okay ka eh. Ngayon wala na, didilis ka na eh. Iba na yung takbo ng utak mo eh. Na ano ka ata, na-hypnotize ka ata eh. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.